Hi po and welcome na naman po sa aking YouTube channel. And so for today's content, dahil isa tayong small YouTuber, small content creator dito sa mundo ng YouTube, ay continue ko na po yung pag-share ng mga topic which is nakakatulong din sa kapwa ko na nagbablog na small YouTuber din na kagaya ko. Mga sinishare ko dito guys is yung experience kung ano yung mga bagay na dapat yung gawin as a small YouTuber. And of course, lalo na doon sa mga nagbabalak na mag-vlog, as malaking tulong po din to para sa inyo guys. Yung content natin ngayon is that paano nakakatulong ang strategy sa pag-iisip ng content. Bilang isang small YouTuber, small vlogger, araw-araw, based on my experience, araw-araw po ako nag-iisip ng idea or content na which is nakakatulong sa inyo talaga. Medyo mahirap talaga kasi of course, kailangan i-share mo yung mga topic based doon sa experience mo. So yun po yung ginagawa ko. Para naman kahit paano, magkaroon kayo ng idea. Bilang isang small YouTuber, small vlogger, ang ginagawa ko po talaga is that kapag nakaisip po ako ng idea na which is informative naman para sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers, lalo dun sa mga small YouTubers, talagang sinusulat ko kaagad kasi minsan di ba sa sobrang dami mong ginagawa, sa sobrang dami mong iniisip, nawawala po sa iyong isipan yung mga bagay na naisip mo. Especially yung content na gagawin mo. Yun po yung tips ko sa inyo guys, na kapag nakaisip po kayo ng idea or paraan or topic na pwede nyo i-share at informative, lalo sa mga viewers, isulat nyo kaagad para hindi nyo makakalimutan. Yun po yung strategy na ginagawa ko. And of course, yung sa experience, yung mga experience ko sa pang-araw-araw, as a vlogger, as a content creator, sinishare ko rin po dito para kahit paano magkaroon din po kayo ng idea. And yung strategy din po sa pagbablog is that guys, kailangan nyo maghanap ng pwesto na nakapag-focus kayo sa inyong content or sa inyong mga speech kung paano nyo i-deliver. Kasi pag merong mga distraction, merong mga something na pwede kang ma-distract at hindi ka makapag-continue, nawawala po talaga yung mga topic or may mga naiisip mo na words or na pwede nyo sabihin at pwede nyo i-share sa mga pagbablogs. Yun po yung pinaka-experience ko guys. Another strategy ko guys that kailangan, alam nyo na po kung paano mag-edit ng videos. Kasi kailangan kapag araw-araw po kayo gumagawa ng content, kung araw-araw kayo nag-upload, syempre kailangan mas mabilis po kayo mag-edit. Simpleng edit lang, hindi naman po masasabi na yung edit talaga na bonggacious, na kailangan maintindihan ng iyong mga viewers ang iyong mga messages or gusto mong iparating sa kanila. And of course guys, kailangan consistent ang iyong pagsasalita, hindi ka nahihiya at lalo sa camera para kapani-paniwala yung mga sinasabi mo, lalo sa mga viewers at sa mga subscribers mo. Another strategy ko na ginagawa ko guys is that nag-o-observe ako. Ang pinakamainam na strategy ko talaga na ginagawa ko ngayon na nakakatulong sa paglaki ng aking YouTube channel is that nag-update po ako palagi sa YouTube or nag-upload po ako palagi sa YouTube pagdating sa mga content. Yun po talaga ang pinakamahalaga na nakikita ka ni YouTube na palagi kang updated sa iyong YouTube channel, madalas ka nag-upload. And of course guys, kahit nagsasalta ka lang dito or nagsasalta ka lang sa content mo, kailangan po talaga informative and learning ko ang inyong share dito sa YouTube. Like katulad ko, yung mga experience ko sa pagbablog, yun po yung mga sinishare ko kasi nagpo-focus na po tayo ngayon sa content natin para umangat yung ating YouTube channel. Yun po yung strategy guys kung paano umangat ang inyong YouTube channel. Focus sa content and informative content and of course, laging updated sa YouTube. Ito naman po yung Shine Shop Vlog na nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. So don't forget to subscribe and hit nyo rin ang notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na yan. Thank you so much guys!